bring your hearts full of gratitude. For the Lord has richly blessed us in every way. Let us worship with thanksgiving and share God's goodness. With cheerful hearts, we offer our gifts and our lives to God. Shall we all rise to sing the hymn of praise? Magamputa, amahan na mga langit nun, Ginoo sa among mga kinabuhi tag-iya sa tanan butang diri sa kalibutan. Salamat Ginoo nining laing nga adlaw nga imong gihatag kanamo. Ug bisan pa sa pagkatulog namo sa kagabion, anaay ikaw nagauban kanamo, nagauban, nagaprotektar sa among mga kinabuhi. Niining bag-o nga adlaw Ginoo, nagpasalamat kami tungod sa imong kaayo sa among mga kinabuhi ug ikaw nagapanalangin kanunay kanamo sa mga butang nga imong gihatag kanamo ug bisan pang mga butang nga usahay dili namo hunahuna nganong ikaw nagahatag kanamo niini. Salamat Ginoo niining among pagsimba karon ug kini among gihala diha kanimo ug ikaw mahimong mag-glorify ug malipay, ma-please nining among pagsimba. Himo ang among mga kasing-kasing nga limpyo, himo ang among mga hunahuna usab Lord nga maatyon diha kami kanimo Lord aron ang among pagsimba mahimo kini nga holy ug ikaw malipay sa among pagabuhaton. Panalinginig ang matag usa Ginoo nga ni akaron nagasimba ug nagaduyog sa among pag-awit, nagaduyog sa pagpaminaw bisan ang among mensahe karon nga madungog gikan sa among pastor. Hinaot ikaw magapanalangin ninog ang mga pulong musulod kini sa among mga kasing-kasing ug mahimo kini nga among gabayan sa matag adlaw nga kami magkinabuhi Ginoo. Panalangini ang tanan bisan pang kadtong padulong pa diri sa simbahan Ginoo, ikaw protektar usab o paabot kanila dinhi nga kauban kanamo malipayon sa pagsimba diha kanimo. Kining tanan among gihatag ug among giampo tungod kay ikaw lamang ang angayan nga among himayaon, among Ginoo sa tanan. Sa pangalan ni Jesus, amen. Manglingkod ang tanan. Our call to confession. God has blessed us richly. We have not always used His gifts faithfully. Let us confess our shortcomings and seek His renewing grace. Atong iusahan sa pagbasa ang prayer of confession. God of abundance, You have entrusted us with many gifts. Yet we confess that we have not always used them wisely or generously. We have overlooked opportunities to share, ignore needs around us, and relied too much on our own strength. As we come before You, cleanse our hearts,
and renew our great spirits, that we may live as faithful stewards of your grace. Amen. Kinsa ba ang mopasakag sumbong batok sa mga pinili sa Dios? Ang Dios mao ang nagapamatarong. Kinsa man ang mopakanaog sa hukom sa silot? Siya ba si Kristo ang namatay? Oo, ang nabanhaw gikan sa mga patay, ang anaa karon sa trono sa tuong kamot sa Dios, ang nagapangamuyo gayud alang kanato. Mga kaigsuonan, salamat sa Dios nga nahigugma kanato bisan paniadtong kita mga makasasala pa. Iyang gipadala ang iyang bugtong anak aron pagasilutan alang sa atong mga kasalanan ug ang tanan nga mutuo makabaton sa kaluwasan ug kinabuhing dayon. Dalaygon ang Dios sa iyang buhat sa kapasayloan ug pasiguli sa atong relasyon ngadto kaniya. Amen. Niiningatak na, madindog kitang tanan na atong kumustahon ang atong mga kaigsunan diha sa atong Ginoo, no? Samtang mag-awit kita sa Joy is the Flag. Light high in the sky, let the whole world know.
atong tanan. Nangutan ako sa liturgist, asa ang hari nagapuyo? May pangatan ato nga giawit karon. Asa nag-reside ang atong king? And who is our king? Tubagan ninyo na personally. Maayong buntag natong tanan, salamat sa Ginoo. Siyang panalangin nato og laing bag-ong adlaw, maayong panglawas, kaayuhan sa panglawas, o sa tanang panalangin iyang gibubo nato. Atong gi-acknowledge ang pagkapasalamaton, dili tungod, kay gipanalanginan taniya, kay panalangin man gyud ng Dios. Tungod sa iyang grasya, o sa iyang pagkamaluluyon, but agig pasalamat, anian na usab kita karon, hinuusa nga magasimba kaniya, magapasalamat o mag-aawit inubanan sa atong kinasingkasing nga pagdaig, paghimaya sa atong Dios. Padayon ang atong mga Sunday schools, Bible studies, o ang atong midweek prayer meeting every Tuesday at 5:30. Ang atong liturgist sa midweek prayer meeting, Elder Corazon Villegas. Messenger, ang atong liturgist, Mrs. Crisilda Mero. Next Sunday's worship staff, Elder of Worship, Elder Corazon Villegas, liturgist, Angel Rose Mero, choir CYF, deacon, Mrs. Willie Hada Bicero, door greeters, CYF ni. Kaya ni-volunteer ang mga CYF sila permanente mag-door greeters. Sa atong financial report, salamat, padayon kita nga nagmatinud-anon ug nagpasalamaton sa atong paghatag sa atong mga halad ngadto sa atong Dios ug bisan atong panahon pinagi sa pag-alagad nato kaniya. Sa ato ang birthday celebrators for this week, November 16 to 22, November 17, Francis Angelo Rivero, Hannah Gail Mansfield. O November 18, Jonaline Hani Silahay, Johanna Riwel Bicero. November 19, Marvin Amaga. November 20, Hilda Sanchez. Ang atong wedding anniversary celebrator, Mrs. Winda Garcia on November 18. Padayon kita, pasalamat sa Diyos iyang provision sa atong every Sunday's breakfast after worship sa nanghatag padayon in cash and in kind and our donors also sa mga flowers para sa atong Diyos. Pasalamatan nato siya kanunay. Kagahapon, nagahimo og meeting ang Christian Women's Association og naayunan nga atong semi-annual fellowship. Ang atong Christmas fellowship paghimuon sa December 25. Og i-advance lang nako karon pud pag-announce nga atong Christmas worship will be on December 25 morning. After ana ang CWA adunay fellowship at the CEDC Hall. Og palihog katong CWA nga moapil o giawhag nga moapil ang tanan members sa CWA, magpalista lang kang Elder Catherine Ranien. No, ara pasigurado pila kita kabuok ang makaten ana ara maandam ang tanan nga andam mo nun. Doon lang si WA, si Elder Diding Ranien, o ipalista ang iyong pangalan dito kang Diding. Salamat. Ang ato usab nga mga Bible studies sa barangay, padayon ang sa Obrero. So, karong na pong first Sunday of December, padayon kita nga maadto sa Obrero, barangay, sa na-assign ini nga alumni sa Newman Bible Academy. O sa lain nga mga pahibalo, si Pastor Mero, Carmelito Mero ang mahatag, labi na atong among naatinan sa
church dito sa kang Pastor Edgar, the Jesus Church, bahin kini sa Samaritan Purse. Mayong buntag sa tanan. Niadtong miaging Merkulis, kining inyong alagad, uban kang Elder Ernesto Batitang o si Nili Batitang, ang nagtambong mi sa orientation sa Operation Christmas Child. Usa kini ka children ministry sa atong simbahan o kining gi pasiugdahan sa Samaritan Purse. Kining Samaritan Purse ang organizer o founder niini si Franklin Graham, ang anak ni Billy Graham. Kuan ang ilang heart na agyud sa evangelization o sa among pagtambong didto naghatag sila form aron atong fill-upan i-submit within this week. Kung makapasarta sa ilang kining ila pa mang i-scrutinize kay 100 slots lang ang ilang gi-allocate para sa Abutuan City, tanan mga barangay o syudad. Ang nag-apply mga 150. So atong iampo nga maapilta ni ana kay anindot kay kini nga programa kay magsugod sa pagdawat sa mga bata sa kaning shoebox nga Christmas gift sa mga kabatan-unan usab gikan sa tinipong bansa. Magsugod pod ang pag-disciple kanila o pagtudlo kanila sa ebanghelyo hangtod nga motubo sila nga maayo nga Kristohanon. So atong iampo ni kadtong miaging Martes, Huwebes usab nakadawat ko og invitation nga karong Lunes adunay chaplaincy orientation. So kung pipila sa ato nga mga pastors o na-equip sa atong Newman Bible training course, willing sila nga mo-undergo anang chaplaincy, mo tambong ana nga meeting, kay kung mo pasar punta ni ana nga training orientation, maka-chaplain punta sa mga barangay o maybe some government offices. Kana opportunity nato nga makashare sa ebanghelyo. Og niadtong Bernes o Sabado nakatambong pug ko sa Pita International. Anindot kayo ang ilang speaker kay gikan gyud siya sa ordinaryo lang siya nga bata, naningkamot nga mabuhi, nag self-supporting hangtod nga niabot siya dito sa Amerika. $10 lang ang iyang dala kaniadtong 1980. Kanang $10 sa 1980, mga 20 pesos lang siguro ang equivalent niya na. So kung imong una-unaon, doon na lang sa 200 pesos pag adto dito. Trabaho siya sa tanan matang sa trabaho, hangtod kaplagan siya sa Ginoo, nahimo siyang nag-ibanghilyo siya. O katong iyang pag-seminar namo, iyang kaugalingong gasto. Gipakaon mi sa pulong sa Dios o nag-encourage namo to immerse in the Bible. Unya niyan siya nga kining inyong nabatunan ron, i-encourage sa mga membro nga magbasa sa pulong sa Dios kay ang tanan kasulbaran sa atong mga pagkinabuhi naa sa Biblia. So nakadumdum dayon ko mura o paralel sa bisyon sa atong mga Gideons International. So nagsaad man to sila nga kadtong among natkatunan ilang ipadala nga usa ka libro aron pwede ma-duplicate nato ato pong itudlo sa atong mga church-related organization aron ang atong mga katawhan mahumol o mahumod gyud sa pulong sa Dios ug atong ikinabuhi.
So kini ug uban pa nato nga mga pagpahibalo sa atong mga gimbuhaton niining si manahuna. Adunay atong mga bisita si Mr. and Mrs. Clementine Dison Cabrera ug ang iyang kapika si James Hinosi Cabrera, kining gwapo-gwapa na adiri sa Tubang. Ilang pabunyagan ang ilang anak. Actually mga anak sila ni Eden. Itong palakpakan. Atong andamon ang atong kasing-kasing ug unahuna alang sa katilingbanon nga pagampo. Magampo ta. Dalaygon ikaw o Dios nga nagahatag sa among kinabuhi sa imong grasya, gugma ug pag-atiman. Og nagalugway niini busa niini nga takna ania kami malipayon nga nagatigom aron sa pagsimba ug pagdaig kanimo. Among gibati ang hilabihan nga kalipay sa pagkakita namo sa among mga kaigsuonan nining adlaw sulod sa imong panimalay. Daw ikaw among nakita naong sa naong ug sila usab nakakita kanimo diha sa among mga panagway. Salamat sa mga kaigsuonan nga nagaduyog usab sa pagsimba bisan kung wala sila presentable dinhi ning balay alimpuanan, apan tua sila sa ilang mga panimalay miduyog sa live streaming sa Butuan City Evangelical Church nga nagapadayon sa pagsabwag sa maayong balita sa kaluwasan ni Kristo. Padayon ang among pagpasalamat kanimo o among Dios sa mga tubag sa among mapag-ampo. Ikaw nagahatag kanamo sa paglugway sa kinabuhi labi na sa mga nagsaulog sa adlaw nga natawhan nga gilito kaganiha sa among igsuon og anaa usab na printa sa talamdan. Dako ang among kalipay o among Ginoo nga ikaw nagauban sa among mga anak, sa among mga hinigugma, sa among mga kaigsuonan nga mga Pilipino nga atoa gawa sa nasod naningkamot sa pagpanginabuhi ug dili lamang sila ang nabulahan sa ilang pagpaningkamot bisan ang ilang panimalay ug ang among nasod ingon nga sila usa sa labing dako nga tinubdan sa income sa panimalay ug sa among nasod. Nining pagsaulog namo sa Migrant Worker Sunday, sila Ginoo among gipasidunggan ingon nga ikaw maoy nagadala kanila niadto nga mga dapit, luwas, malipayon ug malambuon. Mo'y among kalipay o among Ginoo nga sa ilang mga pagpaningkamot ikaw magauban, magahatag kanila sa kalinaw, proteksyon ug dugang pa nga mga kalambuan. Lakit sa among mapag-ampo Ginoo ang mga church related organization, ang United Churchmen, ang CWA, ang Christian Young Adult Fellowship, ang Christian Youth Fellowship, bisan pa man ang mga kabataan nga nagalambo o Ginoo. Dili lamang nga nagalambo sila dito silang panimalay sa mga tunghaan diin sila giamuma sa ilang mga magtutudlo ingon nga ikaduhang ginikanan dito sa classrooms. Nagatubo usab sila Ginoo pinaagi sa pagmatuto sa imong mga alagad sa iglesia. Dalaygon ikaw o among Dios nga nagaamping sa among kinabuhi bisan miagi ang Typhoon Lino, Typhoon Uwan ug ang pipila ka mga linog nga usahay mo kalit lang pag pakurat kanamo, apan ikaw nagaamping kanamo Ginoo ug nagahatag kanamo luwas samtang nga
Amo usab giampo ang mga nabiktima sa makusog nga ulan, ang nabiktima sa linog, unsa man Ginoo ang ilang mga kahimtang, amo kining gi-lift up sa imong presensya aron Ginoo, dili lamang ang among pangagamhanan, kundi ang mga nagkalain-lain nga mga NGO mutabang Ginoo, lakip na ang among kaugalingon. Padong usab kami Ginoo sa pagsaulog sa Pasko. Among gipangandaman ang choir concert nga ang among igsuon Manolito Saldivar ang principal performer, gipaliluyuhan sa UCCP Living Word Choir ug sa mga youth choir ug sa Surigao UCCP Kagnigog Choir. Among giampo Ginoo nga mahapsay ang tanan namo nga pagpangandam, ang naga-partisipar niini healthy ang tanan, ang mga conductors, ang mga schedule usab sa mo participate niini, ang mga witness niini nga concert. O among Ginoo, magalihok ang tanan alang sa imong kahimayaan. Salamat o among Ginoo nga bisan pa sa among matag adlaw nga mga paningkamot, di namo kalimtan ang among makaigsuonan nga naa sa ilang mga higdaanan, sa ilang panimalay sa ospital, o ang uban nagalakaw-lakaw kay ila panggibati Ginoo nga ikaw gayud ang nagasustener sa ilang kinabuhi, nagalig-on niini ang mga relasyon nga maayo, ang pagdumala sa mga batid nga mananambal ang ilang mga pagkaon tambal nga gitumar. Hinaot Ginoo, magalihok ang tanan alang sa ilang kaayuhan, among kaayuhan. Salamat o among Ginoo nga ikaw nagapahinumdum kanamo nga mo partisipar kami sa tanang activity sa komunidad, ingon nga kabahin sa katilingban o katawhan nga nagatinguha nga ang katilingban makabaton sa hustisya, kaangayan ug paglambo diha sa imong pagdumala. Busa ang among pagampo nga ang kwerpo sa kapulisan, ang armadong kusog, imong panalipdan ug hatagan Ginoo sa dignidad sa ilang pagtrabaho. Ang mga government offices sa tulo ka branches sa judiciary, executive ug legislative magalihok sa check and balance aron ang demokrasya kanunay namo nga mabatunan. Daghan kami mga pagampo o among Dios, apan nasayod kami nga bisan ang mga pagampo nga wa malitok sa among mga baba, apan imong nadunggan ang pinitik sa among kasing-kasing ug ang milama sa among alimpatakan. Ikaw andam sa pagtubag niini alang sa paghimaya sa imong ngalan ug pagpasidungog sa imong bugtong anak nga maoy among gisaligan aron ang among pagampo mudangat sa katumanan sa imong kabubuton. Sa ngalan sa among Ginoong Hesukristo. Amen. Let us stand as I read His holy word in the book of Matthew, chapter 4, verses 4.
Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. And in the books of Acts 20:32, God's gracious word can make you into what He wants you to be and gives you everything you could possibly need. And in the books of John 17:17, Jesus prayed, "Sanctify them by truth. Your word is truth." The Lord bless His holy word. Amen. The one who made the heavens made my heart and soul. Before I drew a breath, I was loved and known. I am His creation, the Maker's masterpiece, and all of He designs will be done in me. Is my temple, is this living God. I worship in this house that His blood has bought. As I wear His image, oh may I not grow weak. The holiness I hold in this earthly faith. I belong to the Lord. All I am is my own. I belong to the Lord. All I belong, Lord, and for this I know. I belong to the Lord. And if He has redeemed me, I am not my own. The measure of my worth is His love alone. He declares my standing and He declares my stay. So I will know myself by the name He gave.
Palakpakan nato balik ang mga kabataan. Ang atong kaugmaon niini nga simbahan nag-awit. Salamat sa Dios. Mayong buntag mga igsuon, madyaw nga inaat. Good morning, naimbag abigat kada kayo amin kakabsat ken gagayem. Karon adlaw sa Migrant Workers Sunday, atong ginahinumdum o ginapasalamatan ang mga gagawas sa nasod para magtrabaho. No? Kinsa man sa inyo palihog isa sa kamot kung naabay inyong pamilya, anak, asawa, anak, apo, igsuon, nga tuas abroad, be? Tanaw? Gamay ra di ay sa butuan ang naikuan, naay abroad, nag-abroad. Mga igsuon, ang migrant workers, Filipino, mo hawa sa nasod, mangitag trabaho sa laing nasod. 1.2 million kana sila kada tuig. 1.2 million ka Pilipino. Ang ilarabang kanang remittances is 38 billion US dollars. Mas dako pa sa tanan nga foreign investments nga moabot sa atong nasod. Ang ilang i-remit, ihatag sa ilang mga pamilya, pinagis bangko o pinagis sa hand-to-hand nga transfer. 38 billion dollars, no? Ang budget sa DepEd 13 billion dollars lamang. Covered na dayon unta ang education sa atong mga kabataan. So magpasalamat ta sa mga migrant workers nga tua sa laing nasod. They are a blessing for us, for the country. Thanks to them na naibsan ang problema sa unemployment, daghan manggugwalay trabaho, karon makapangita sila sa gawas sa nasod. So it's a blessing, panalangin sa Dios nga naay trabaho gawas sa nasod. But at the same time, kinahanglan nato dawaton nga it is a curse, dautan nga numan. Pila ka pamilya ang nawad-an o ginikanan nga tua sa abroad. Pila ka tuig mawala ang mga ginikanan, asa man mangita og gugma ang mga kabataan og kaalam og advice. Parents raman gyud unta ang muhatag ni ana. Daghan mga pamilya na buak tungod kay ang tuas abroad na ay kabit, ang tua diri sa nasod na apoy kabit. Daghan ang mga pamilya ingon ana nga nauso na nga ni karon ang gitawag nga mangita og apam. Nakabalo ba mo ana? Nakadungog naman niya na dito sa amua daghan mayon. Asa naman siguan mangita og apam? Nag-abroad o di baka sa Facebook lang ngita og apam. That's the curse. Dauton niya, gubon niya ang pamilya. Gubon, kung maguba ang pamilya, ang pagmatuto sa bata, maglisod. Mo nang daghang mga kabataan musulod sa drugs, mahimong mag-engage og premarital sex, maburos, di pangani, mahuman ang high school, buros na. It is a curse. Parents should be with their children. Kay ang pulong sa Dios moagi gyud sa ginikanan aron katuuhan sa bata. Kung ang mga ginikanan tua nagtrabaho og dili na gusto mo uli, ug naanay lain, maguba ang pamilya. So mga igsuon, magpasalamat tas migrant workers, pero ato pong atubangon ang curse, ang tunglo na ay tunglo ang migrant workers. Dili nato sayon-sayonon pagpadala. At tukas abroad kay na ay trabaho dito, pangitag apam dito. Dili na mao, mga igsuon.
kung mauna ang huna-huna nato, nasayop si Presidente Marcos Senior katong 1974 nga iyang officially adopt ang policy of export of labor. Magpadala og mga workers abroad. Ingon niya, temporary ra ni. Tungod sa dako nga unemployment, temporarily we will send workers abroad aron do natay dollars o makabayad ta sa trade payment of trade deficits o masulbad ang gamay ang unemployment. Pero ang tinuod nga kasulbaran sa unemployment mga igsuon naara diri sa nasod. Manufacturing, improvement of agriculture, pagkontrol sa pagsulod sa foreign goods aron mahalin ang bugas nga Pilipino dili magpasulod og Thailand o Vietnam nga bugas humay. Maunay sakto nga paagi. Dili nang ablihan nimo ang imong nasod sa tanang produkto unya baligya nimo ang imong kusog sa laing nasod. Mga igsoon, dugay mi sa Hong Kong nagtrabaho kami ni Ma'am Maria. Nagbisita mi og mga prisuhan dito, daghang Pilipino sa mga prisuhan sa Hong Kong, sa Singapore, sa Thailand. Medyo kusog kayo na kusog ni og sa nga ni kining echo ang atong sound system. So, mga igsoon, ang dili kita ka kanunay, pasangil sa mga national leaders. Bisan tinuod na ay flood control projects nga non-existent, no? Dili na nila sala. Ang may sala, ang false religion. Ang pagtuo nga, kung masimba ka, muhatag kag kwarta simbahan, maluwas ka. Daghan kaayo bisag mga politiko mohatag og dagkong kwarta nga kinawat sa simbahan. Ihatag sa simbahan pero gikan sa illegal nga paagi flood control. So what is wrong mga igsuon? Walay word of God. Ang kulang sa religion, word of God. Dili tun-an ang pulong sa Dios. Igo ng kanta-kanta, bisag wa ta kasabot, kanta-kantahon nato, pero walay tinuod nga Word of God. Atong tun-an kining gitawag nilang Word of God. Nag-ingon sa first reading nato nga, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Ang bread, ang tinapay, ang bugas, humay, mais, kamuti, essential ka na aron may kinabuhi ka. Kay ug di ka mo kaon, mamatay dayon ka tulo ka adlaw, upat ka adlaw, walay kaon, o mabuang ka. Essential ang food. But it is not enough, dili sarang, dili enough ang mo rely ka sa food aron mabuhi ka. You have to live with the Word of God. The Word of God tells you who you are. Musulti ang Word of God, kinsa ka. In the beginning, God created the heavens and the earth was without form, and above the waters, the Spirit of God hovered above the waters. And God said, let there be light. Pulong sa Diyos. Let there be light. Pap, and dayon na ay light. Let there be darkness. Let there be land. Let it be separated with waters. Let there be animals and beings in the land, in the sea, and in the firmament.
And on the sixth day, niingon ng Ginoo, let us create man in our image. In our image, let us create man and woman. Gibuhat kita sa Ginoo. Nga naman, aron to have dominion over all creation. Aron pinaagi sa tao ang kabubuton sa Dios matuman sa kalibutan. Mga igsoon. That is the word of God. Genesis 1:26, let us create man in our own image. And God created man and woman with the breath of life. Kanang breath of life, mga igsoon, sa Hebrew, espiritu kana. The same word for breath of life, ginhawa aron mabuhi, is spirit. Ang pulong sa Dios, spirito nga muanha kaninyo. Mao kini ang magabag-o sa inyong kinabuhi, ang espiritu sa Dios. Kung walay espiritu sa Dios kaninyo, dili gyud mo mabag-o. The truth is, we are more than flesh. Kining physical. Physical is important. You have to have a body. You have to have money. You have to have a house. You have to have maybe a car or a motorcycle. Material things. Food, money, all of these material things are essential. But you cannot live for this alone. You must live with, for the Word of God. You must understand the Word of God. Because without the Word of God, you will never know why God created you. In Acts 20:32 niingon, through the gracious Word of God, He has given us all that we need so that we will become what He wants us to become. Aron mahimo kita, nianang iyang plano nga himuon kanato, you have to read the Word of God. Pulong sa Diyos. Kabalo mo, kani ba? Kini, Biblia. Naba mo ingon ani? Sa balay? Wala. Okay. Kini, basahan ninyo, kay kini ang muhatag sa kamutuuran. Niingon si Jesus, the words that I speak to you are spirit. Ang pulong nga akong gisulti kaninyo, espiritu kana, o kinabuhi kana. Kini ang magabag-o kaninyo ang pulong sa Dios. Kini ang magahatag kaninyo o katumanan, dili para sa atong kaugalingon, kay dili man kita nabuhi para lang sa atong lawas, pero para mabuhi ang image of God in us, para mabuhi ang Espiritu hangtod sa kahagturan. Kaya naingon ang Ginoo, those who believe in me, although they die, yet shall they live. I am the resurrection and the life. He who believes in me, though he die, yet shall he live. And you will have eternal bodies, no more pain, no more sickness, no more death. You will be with God eternally. That is the Word of God. You must live by the Word of God if you want to be transformed. If not, then you will just be a migrant worker who will leave the family. Biyaan ang tanan. Mangita og lain sa gawas nga apam. You do not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Lastly, kay mubo raman ning atong oras lagi, Jesus prayed, sanctify them, O Lord. Your word is truth. Sanctify them with the truth. Your word is truth. John 17:17. Ako ning i-post sa akong
Facebook aron mabasa ninyo ang tanan. In English man gud ni. So ako nang isulat sa English, unya akong ihubaron sa Bisaya diri. Pero ang kinatibukan makita ni sa Facebook. Mag-friends ta, no? Pwede? Pwede ko magpa-friend sa inyo? Ang mga wali na ako na sa Facebook. So, sanctification, mga igsoon. Importante. Basing mahadlok mo sa pulo nga sanctification. Kaya unsa man na, santos. But it simply means becoming holy, becoming Christ-like by following Jesus, believing in Jesus, and following His Word is Christ-likeness. Christ-likeness, buraog anak sa Diyos. Dili ta mo abot yun yung mahimong anak sa Diyos, pero sama, anggid-anggid kang Jesus. Ayaw mag-ingon nga dili nato na mahimo. That is a lie to think that it is not possible, because how do you explain Peter? San Pedro, tao raman, namatay raman pud siya sa krus. Si San Pablo, namatay raman pud siya sa prisuhan. O karon bag-o si Bishop Claro, nagwali man siya diri kausa o kapila, evangelical siya na nakabig nato nga mahimong evangelical. Si Bishop Taganas, og naapay uban nga mga bishop nga nagahuna-huna nga evangelical ang tinuod. The true Word of God is evangelical. It's not properties, it's not wealth, it's not anything. It is the Word of God, mga igsuon. This is the most important instrument sa Ginoo para sa imong kinabuhi. Basaha ang Biblia, pamalando nga ang Biblia, i-memorize, mga bataan nato sa Sunday School, ga-memorize og Bible. Kung dili nila ma-memorize sa Bible, ibutang sa kanta. This is the day that the Lord has made. Bible man na. Naaman as Bible. Word of God. So we are not Christ-like if we do not receive the Word of God. There are people who have started holiness in our church. Naa si Naomi, taglukop kon siya, nga daog-daog, nag-donate og yuta, unya bawion sa ADC. Pahawaon siya. Butangan siya og pastor nga dili ganahan ang mga membro. The Word of God naa kang Noemi. Naa kang Miding Arlan, bag-o lang nga atong gi-honor. Miding taglukop Arlan. Her life was saint-like. Her life was Christ-like. Mother Teresa, I have told you this story before. In 1987, I met and saw her, and I was convinced that a person, or even though old, ana na ang lawas, ana na ang spine, can be devoted to Christ. Alas 4 sa buntag magdala og tubig aron kaliguan ang mga tao diha sa gawas sa iyang konbento. Hatagan og pagkaon. Tudluan nga si Jesus na higugma kanimo. Dawaton ba nimo si Jesus nga imong manluluwas? Oo, akong dawaton. Kay naay kinabuhing dayon. Mao nay trabaho ni Mother Teresa. That was 1987. She died 1997 and the church declared her a saint. But even in 1987, I knew she was Christ-like. And I am not surprised she is a saint. Don't tell me that you cannot do what an old woman
learned to do in her life. It's a matter of discipline. Our parents, grandparents taught us, read the Bible every day. Read the Bible, pray every day. Don't forget that. Because false religion, daghang Kristiyano dito sa Kongreso, maghimo og balaod nga ibulsa ang flood control. Mga Kristiyano na, dili Muslim. Kristiyano. False religion, thinking that by giving money, they are saved. You are saved not by works, but by the grace of God and by faith in Jesus Christ. That is our message. Finally, mga igsoon, I would like to encourage you with the words of 2 Chronicles 7:14. Can you be Christ-like? Can you be Christ-like? Yes or no? I repeat, can you be like Christ? Yes, of course. And this is the way. Ingon din sa 2 Chronicles 7:14. God says, if my people who are called by my name, by the name of Jesus Christ, the Son of God, will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, I will hear from heaven and I will heal the land. I will heal their land. Himuon niyang hapsay, healthy ang atong nasod. That's the word of God. If my people who are called by my name will humble themselves. Is that true or not? True or not? It's true. That's the Word of God. That's why we are here. So friends, as we prepare to bring together many churches here in Butuan in December 20 with our choirs, with the choirs of Cagniog and with our own brother Manolito Saldivar, they will sing, they will proclaim Jesus Christ, the Messiah, December 20 here in Orius Gym. It is not just the project of Lilibeth Egpalina or not the project of Manolito Saldivar. It is our project. We want to create a ramp, a sloping ramp dinhi aron makasulod labi na ang parehas nako nga tigulang nga kaduhanan na hagbog sa hagdan. Hangtod karon sakit pa akong paa, may na lang wala mabuak ang bukog. Diri nato ipaagi ablihan ni diri para makasulod sila. Ang proceeds ni ini nga concert muhimo og ramp diri, manaog diri. Kana bang pwede nimo itulod lang wheelchair, na wheelchair dia ang mga kaigsuonan nga with disabilities. Si Miding Arlan lang, we used to bring her down the stairs. Nganong lisod man nato ang mga katigulangan nga mamati sa pulong sa Dios. Di ba takahimo og ramp diha nga sloping para itulod lang aron makasulod? Dili takahimo niya na. Kahimo ta. So hangyoon mo na ay mga letters nga igipadala diha, muhatag og 100 pesos para sa concert. Aron ibayad natos Orius. Og kun ang Cagniog, ang Siargao, ang uban pa nga masimbahan sa Surigao ug Agusan, makabati nga naay pagtuo dinhi sa pulong sa Dios, gikinabuhi ang pulong sa Dios. Muuban sila kanato.
Di ba? That is our strategy, mga igsoon. Put that in your hearts. The Word of God is sharp, is active, is alive. Just read the Bible and put the Spirit of God in you. If you do not read, di ka kabalo mo basa, tudluan ka na ko. O pabalikon takas grade 1, kung pwede. But read the Bible. Kay dili ko mo advise nga basahon lang ninyo sa cellphone. Kay daghan paglaing butang makita sa cellphone. Nga malimtan dayon ninyo ang Biblia. Kay na ay mga TikTok diha, unsa pa. Sumba, unsa pa, lain pa. So, the Word of God. Mga igsoon na ay devil will try to prevent you from reading the Word of God. The farther you are away from the Word of God, the less of a Christ-like nature a saint you can become. But some of us already, dito sa Third Assembly, gi-honor namo ang mga nauna na, ang nagpadayon sa pakigbisog sa pagka-evangelical. Atong duha ka bishops, si M.M. Atega, nga usa ka mag-aawit, si Arlan, si Miding, si Naomi, niadto na dito sa Panabo para mamati sa kamatuuran. The truth is in the Word of God. There is no transformation, no sanctification without the Word of God. I would like to emphasize that you read the Bible. God bless you, and may we all glorify God. Nini nga hugna sa atong pagsimba, atong tawgon ang magtiayon James Hinusi Cabrera o Shimaya Sia Dison Cabrera, ban sa ilang anak. O ana ba si Eden? Atong patindugon si Eden po dire. O hinigugma kong mga igsoon, gidala din ninyo kining bata aron bunyagan siya sa Kristohanong paagi nga mao ang simbolo sa paghugas sa sala sa iyang pagsulod sa Iglesia ni Kristo aron siya higugmaon ug amumahon niini. Mapasalamaton kita nga maghalad niini nga bata ngadto sa Dios uban sa kalipay ug sa paglaom nga ania kanato tungod niining bataa. Kini mao ang pag-ila nato sa Dios nga siya naghatag sa kinabuhi ug kamatuoran kini nga iyaha ang tanang kabataan ug sa atong pagbunyag niining bataa kita nagsugid sa atong pagtuo nga ang Dios nga atong amahan mao usab ang amahan sa atong mga kabataan. Uban kanato nga nagtuo sila sakop sa iglesia tungod sa atong pakigsaad sa grasya. Si Jesus miingon, paduula ang mga bata kanako ug ayaw sila pugni kay ang gingharian sa Dios ila sasama kanila. Sultihan ko kamo nga ang dili mo dawat sa gingharian sa Dios sama sa usa ka bata dili gayud makasulod niini. Ug ila silang gipkugos ug ipanalanginan ug ipandungan niya sa iyang mga kamot. Magampo ta. Labing gamhanan mahigugmaon ug maluluyon nga Dios.
Nagpasalamat kami kanimo tungod sa imong pagdasig sa mga Kristohanong mga ginikanan aron ilang dad-on ang ilang anak nganha kanimo. Dinasig sa pagtuo nga sila mahupong kanunay sa imong grasya ug mabag-o pinaagi sa Espiritu Santo. Kaluy kining bataa ug itugot nga pinaagi sa panabang sa imong espiritu, magatubo siya nga lig-on sa pagtuo ug malipayon tungod sa iyang paglaom ug sa ingon mulampo siya ug makasulod nga madaugon ngadto sa sunod nga kinabuhi tungod kang Hesukristo nga among Ginoo. Amen. Ang mga pangutana alang ngadto sa mga ginikanan. Sa inyong anhi dinhi aron mabunyagan kining bataa, isugid ba ninyo ang pagtuo kang Hesukristo nga inyong manluluwas o Ginoo? Kung inyong isugid, mutubag kamo sa pagsulti, among isugid. Salamat. Inyo ba ang dawaton alang sa inyong kaugalingon ug alang ning bataa ang pakigsaad sa grasya? Sanglit kamo nakasiguro man nga ang atong amahan nga langitnon nahigugman nining bataa o nagtinguha sa pinaagi sa inyong pag-ampo o pagkama sulundon kining bataa mudako uban sa pag-amuma sa Ginoo o pagkinabuhi subay sa iglesia sa Dios. Kung inyong dawaton mutubag kamo sa pag-ingon, among dawaton. Salamat. Magasaad ba kamo pagtudlo kaniya sa balaang kasulatan o sa mga kamatuoran sa Kristohanong pagtuo, ingon man sa pag-ampo sa tanang butang nga angay hibaluan ug tuuhan sa usa ka Kristohanon alang sa kabulahanan sa iyang kalag? Kung magasaad kamo mutubag kamo sa pag-ingon, magasaad kami uban sa panabang sa Dios. Salamat. Inyo ba usab siyang dasigon kung siya mudangat na sa hustong panuigon sa pagsugid sa pagtuo nga inyong gisugid dinhi sa simbahan? Mutubag kamo sa pag-ingon, among dasigon. Karon alang sa mga nagbarog, ingon nga mga saksi, mga sponsor, ning atong pagbunyag ang pangutana. Inyo bang isaad ingon nga kamo saksi o sponsor nining bataa nga gamiton ninyo ang inyong sandurot nga kadugtungan o gahom aron kining bataa katudluan sa matarong o mutubo nga buutan o magtinguha kanunay sa pagkinabuhi subay sa kabubuton sa Ginoo? Ang mga saksi o sponsor mutubag sa pag-ingon, among isaad. Salamat. Mag-ampo ta. O Ginoo, itugot nga ang imong mga alagad makahimo sa ilang pagtuman sa ilang gipanaad kanimo. Ihatag usab sa mga mikugos nining bataa ang kaalam ug kadasig sa pagbantay kaniya nga mahigugmaon ug sa pagtubo sa iyang pagsabot, sa pagbuka sa iyang kasing-kasing, sa pagmaymay sa imong espiritu. Paninghuaon unta nila ang kabulhanan niining bataa diha sa imong pagdumala sa espiritu. Kini may among pag-ampo sa ngalan sa among Ginoo. Amen. Unsay ngalan ning bataa? Clementine Dison Cabrera. Ako ingon nga mag-alagad ni Kristo. Ikaw nga anak sa saad pagabunyagan sa imong ngalan og ang gahom sa balaang espiritu mukunsad kanimo karon og hantod sa walay kahangturan. Amen. Ang pangutana ngadto sa kongregasyon. Ani aking bata nga atong gibunyagan gihalad ngadto sa Ginoo.
andam ba kamo mo magkinabuhi aron kining bata maimpluwensahan sa inyong pagkinabuhi diha sa atong Ginoo, o andam ba kamo sa pagtudlo kaniya alang sa mga butang nga ikahimaya sa Dios? Kung kamo mo saad, mo barog kamo ug mo palakpak. Daghang salamat. Magampo ta. Amahan nga langit nun itugot nga kining bataa sa pag-anam niyag dako, mag-anam usab siyag kabaton sa dako nga grasya ug kahibalugikan sa among Ginoong Hesukristo, ug nga pinaagi sa makapabag-ong gahom sa Espiritu Santo siya magpabiling tinuod nga anak sa Dios, ug mahigugma ug mag-alagad kanimo sa tibuok nga niyang kinabuhi tungod kang Hesukristo nga among Ginoo. Amen. Congratulations sa mga ginikanan og tanan kanato. Ang Dios mahimaya, nagadaig kung ang iyang anak musulod na sa iyang iglesia. Amen. Congratulations. Tapos na ang atong pagbunyag. Today, we remember that everything we have comes from God's generous hand. As grateful stewards, we are invited to return and portion of His blessings for the work of His kingdom. Let us give joyfully, faithfully, and freely trusting that God multiplies every offering given in love. So blessed, my Lord, I can see you, and all the lovely things so fine and true. I see you in the beauty of the flowers and the rain. I see you between the lines of a sweet refrain. I'm so blessed, my Lord, I can see you. I see you in the beauty of the stars at night. I see you in my life, I feel alright. I see you, Lord, in sorrow and in happiness. I see you in the glory of sweet success. I see you, so blessed, my Lord, I can see you in the smile of a baby, sweet and true. I can see you in the eyes of my very best friend. I see you in these bonds, just like your love that never ends. I see you, Lord, in sorrow and in happiness. I see you in the glory of sweet success. I see you, Lord, every hour, every day. I can see you, Lord, forever I pray. I see you, Lord, in sorrow and in happiness.
Let us pray. Lord, we give these gifts with grateful hearts. Bless them, multiply them, and use them for your glory. May our offering be a reflection of our love for you. Amen. Samtang kita mag-aawit sa atong last hymn, sa atong closing hymn, giawhag ang atong mga kaigsunan alang sa atong special offerings. Padulong gihapon ni ngadto sa mga victims sa bagyo, no, sa Tino and Uwan. So atong awiton ang atong closing hymn, ang hingpit nga paglaom. Sa benediction among gidapit kamo nga dunay mga anak apo nga nag-edad na og 12 nga nabaptismohan na nga isumiter ang inyong mga ngalan para ma-appeal sila sa confirmation class every Sunday pagkahuman sa service para mahimo silang full members. Mag-ampo ta. Gamhanan nga Dios, salamat sa imong presensya, sa imong balaang espiritu niini nga kabuntagon, sa mga awit nga imong gidawat, sa mga pulong nga among gitagad. Salamat o Dios nga gihatagan nimo og kusog, og kalig-on, kadasig ang among pagtuo. Ug karon ang gugma sa Dios Amahan nga nagbuhat sa tanan, naghatag sa katubanan sa among mga kinabuhi. Ang gugma o kaluoy, kalinaw sa among Ginoong Hesus nga naghatag sa iyang kinabuhi alang sa kapasayloanan sa among mga sala, naghatag og kinabuhing dayon. Ang presensya sa pulong sa Dios, sa Espiritu Santo, nga nia dinhi kanamo. Magauban kanamo unta karon ug hangtod sa kahangturan. Amen. Amen.
have a blessed week para sa ato tanan. Invited ka sa atong breakfast fellowship.